150 taon ang limit ng buhay ng tao. Ayon sa teorya, sa edad na ito, mawawala na ang abilidad ng katawan natin na makarecover mula sa injury, sakit at stress na nagdudulot ng kamatayan. Ito ang patunay na lahat ng hayop sa ating mundo ay merong hangganan, maliban sa isda, dahil hindi na nila kailangan ng katawan para mabuhay. Sa totoo lang, ang maging isda ay sadyang malaking hamon. Isipin mo na lang na ang tinitirhan mong mundo, halos lahat ay gusto kang kainin. Ibon, mga mammals, tao, iba pang isda, pati na insekto. Pero parang ang isda ay nasasanay na dito. Junjun, asan ang likod mo? Likod ko? Meron ba ako nun? Merong mga kaso ng mga isda na nawalan ng malaking parte ng katawan pero buhay pa rin. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, syempre. Ang isda na na-rescue sa isang palengke sa Thailand ay nabuhay sa loob ng 6 na buwan nang nawawala ang kanyang kalahating katawan at buntot. Tumalon daw kasi ito sa lagayan at nabalian ng buntot nung ito ay bumagsak. Bilang resulta, kalahati ng katawan to kasama ang buntot ay nabulok hanggang sa mawala. Pero ang isda ay hindi namatay. Ang tao na nakabili ng isda ay dinisplay ito sa labas ng bahay para makita ng mga marites ang kakaibang pangyayaring ito. Yun nga lang, kinalaunan namatay din ng isda at hindi nila nalaman ang dahilan. Baka kasi tumakas na naman ito at sa pangalawang pagkakataon, hindi na siya sinuwerte. Pero maaari ka nga bang mabuhay kahit wala ka ng kalahating katawan kung ikaw ay isda? Dahil alam mo naman sa dagat, sobrang bangis. Ang mga isda na kagaya ng kanina ay agad magiging pagkain ng ibang hayop. Maaari ka rin magka-impeksyon. Teka lang, baka gawa naman ng maalat na tubig. Sige, isipin natin na ang pinakamatibay na isda sa mundo ay makikita sa karagatan. Nakakatulong nga ba ang asin sa pagpapagaling ng sugat? Sa kasamaang palad, hindi pa pinag-aaralan ng mga sayantipiko ang bagay na ito sa mga isda. At iba rin ang kaso pagdating sa ating mga tao. Ang salt water o maalat na tubig ay matagal nang ginagamit para pagalingin ang sugat. Lalo na't ginagamit ito panlinis ng mga sugat bago gamutin. Pero ang tubig sa dagat ay hindi ganon kaganda. Oo, nakakatulong itong magpagaling ng sugat. Pero maaari din itong magdala ng impeksyon sa loob ng sugat na siyang magpapalala ng sitwasyon. Kaya kapag pinaligo ka ng nanay mo sa dagat kapag may sugat ka, siya na lang ang paliguin mo. Sa akin ka makinig. So, ang ibig sabihin, ang tubig dagat ay hindi ang sagot. Pero bakit ang mga hayop sa dagat ay nabubuhay ng sobrang haba kahit na meron silang injury? At kapag sinabi kong sobrang haba, ay talagang sobrang habang panahon. Narinig mo naman na siguro ang Greenland shark na nabubuhay sa loob ng 500 taon at tutungtong lamang sa sexual maturity sa edad na 150. Sa kabilang banda, wala akong nakitang giraffe na ganito katanda. Joke lang, ang dagat at giraffe ay hindi kasama dito. Tungkol lang tayo sa mga isda. Ginawa silang kampyon ng ebolusyon pagdating sa regeneration. Lugi ang mga vertebrates gaya ng mga tao. Ang mga jellyfish ay mabilis ding mag-regenerate at kayang-kaya nilang asembulin ang parte ng katawan nila ng walang kahirap-hirap. Pero ang abilidad ng isda ay sadyang kahanga-hanga. Kaya nilang patubuin ang kanilang palikpik ng walang kahirap-hirap, pagalingin ang mata at spinal cords, pati na ang sarili nilang puso. May ilang lahi ng isda na kayang i-regenerate ang iba nilang vital organs o lamang loob. At walang vertebrate ang kayang pumantay dito. Maliban kay Deadpool at Wolverine syempre. Mutants kasi sila kaya hindi sila kasali. Aba, meron pala akong likod. Pero pagdating sa kalikasan, walang bagay na nangyayari nang walang dahilan. At dahil ang mga isda ay merong kahanga-hangang regeneration skills, meron sigurong dahilan ang bagay na yon. Gaya ng mga tanong na nakaka-excite masagot, walang malinaw na sagot ang mga siyentipiko sa bagay na ito. Pero merong mga teorya. Ang mabuhay kasabay ng mga sinaunang hayop na nabuhay sa mundo ay sadyang sobrang hirap. Sa madaling salita, ang rate ng kamatayan ay sobrang taas. Ang mga bagong uri ng hayop ay hirap makipagkompetensya sa pagkain at sa sikat ng araw, kaya kailangan nila ng abilidad para makasurvive. Nakakasabay ba ang lahat? Kung ang ating pinakasinaunang ninuno ay hindi nakahanap ng solusyon, siguradong walang buhay dito sa ating mundo. Pero ang regeneration skill ay tila ba sobrang gandang sandata. Isipin mo kung maaari kang magpatubo ng katawan kung sakaling nakagat ka ng ibang hayop. Pues para mapatunayan ang teoryang ito, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Ang good news naman ay hindi na natin kailangan ng time machine para dito. Ang kailangan lang natin ay hulihin ang tamang isda. Ang mga alligator gars ay mga uri ng ray fin fish na kayang mag-regenerate ng buto sa kanilang palikpik.
Kasabay pa nito tinuturing silang dinosaur sa mga uri ng isda dahil konti lang ang pinagbago nila simula nung araw. Halos sawig lang sila sa kanilang mga ninuno. Sa madaling salita, yan ang kailangan mo para pag-aralan ng history ng regeneration. Pero alam mo kung anong mas interesante? Ang genome ng GARs ay halos katulad ng genome ng mga tao. Sa totoo lang, para silang mga tulay ng mga sinaunang hayop papunta sa tao. Ayon din sa pag-aaral, ang mga tao ay meron ding genes na siyang responsable sa pagre-regenerate ng mga isda. Nasa atin na ang lahat, kulang lang ng isang detalye. Ang mga tao ay kulang sa genetic mechanism para i-activate ang genes na ito. Ang parang switch na ito ay nawala o nagbago habang nangyayari ang ebolusyon ng mga mammals na kabilang ang mga tao. Kaya parang weirdo dahil ang regeneration ay sobrang astig na maaaring makatulong sa survival at siya ang hinahanap ng bawat hayop sa buong mundo, makasurvive at magparami. Kaya bakit ang abilidad natin sa pagre-regenerate ay unti-unting nawala? Mali ba ang pagkakaintindi natin sa kalikasan? Pues sa totoo lang, ang regeneration ay medyo tamad. Kapag kinumpara mo ang isda sa tigre, malinaw kung sino ang mas komplikado. Depende sa body structure. Sa ibon naman at sa palaka, ang ibon ay siguradong mas komplikado. Mas complex o komplikado ang hayop, mas malaking resources at oras ang kailangan nito para sa regeneration. Kaya parang wala itong saysay kung maaari mo namang tapalan kaagad ang apektadong parte ng katawan. Yan ang nangyayari kapag gumagaling ang ating mga sugat, pero hindi mo mapipilit ang katawan mo na magpatubo halimbawa ng daliri. By the way, ang regeneration ay hindi din gumagana sa mga maliliit na hayop gaya ng paru-paro. Bakit magsasayang ng oras para patubuin ang binti kung 2 araw na lang ang buhay mo? Meron pang isang teorya. Baka kasi ang regeneration ay pumipigil sa atin na mag-evolve. Parang computer game lang yan. Kung meron kang option na mag-save, hindi ka masyadong mangangamba sa mga bagay na ginagawa mo. Dahil kung sakali, magsisimula ka ulit sa save point na may parehas na kondisyon. Pero kapag hindi ka pwedeng mag-save, pag-iisipan mo ang lahat ng desisyon mo. Mag-iisip ka ng mabuti at iisipin mo rin ang magiging resulta. Wala kang karapatang magkamali. Kaya ang kawalan ng kakayahang mag-regenerate ay nagbigay sa ating utak na mag-evolve at humanap ng ibang paraan para makasurvive. Tama naman siguro sa tingin mo. Kaya kung ang regeneration ay masama pala sa evolusyon, ibig bang sabihin nito ay mas malas ang mga cold-blooded creature kaysa sa mga warm-blooded? Isa rin ito sa mga pinakamahirap na tanong. Sa kabilang banda, ang mga cold-blooded na hayop ay kailangan ng tuloy-tuloy na supply ng init habang ang mga warm-blooded naman ay kayang sumabay sa agos. Ang mga warm-blooded na hayop ay kayang mabuhay kahit saan. Kaya kasi nilang pataasin ang temperatura ng katawan nila para patayin ang mga microbes. Ang mga cold-blooded naman ay kailangan maghanap ng painitan. Inaabot din sila ng ilang oras para makapag-recharge at kapag nanatili ka sa isang pwesto ng sobrang tagal, mabilis kang magiging target ng mga predators. Sa madaling salita, puro disadvantage. Ganun pa man, ang mga warm-blooded na animals ay meron ding problema. Mabilis tayong maubusan ng enerhiya at mas malaki ang hayop, mas maraming pagkain ang kailangan nito para manumbalik ang lakas nila. Halimbawa na lamang ay panda. Kailangan nilang maglaan ng 10 hanggang 16 na oras araw-araw para lamang kumain. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit endangered na sila sa loob ng ilang taon. Sa kabilang banda, ang mga cold-blooded na hayop ay kailangan lang ng konting pagkain para makasurvive. Kung iniisip mo na kung mas mabuti bang maging cold-blooded kaysa maging warm-blooded, wala rin ako masasabi dyan. Ganun pa man sa tingin ko, hindi rin tayo masasagot ng ating kalikasan. Pero siguradong alam nito ang kanyang ginagawa. Baka sa ilang libong taon pa, gagawa ito ng isang hayop na walang kapintasan. Pero sa ngayon narito ang isang kaalaman para sa'yo dahil umabot ka sa puntong ito. Kahit napatay na isda ay kayang mag-regenerate. Yun nga lang hindi sa katawan nila. Tila ba ang isda at tao ay sadyang magkaiba? Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, ang genome natin ay halos magkatulad. At ang balat ng isda ay napakaganda palang gamitin para magpagaling ng sugat ng tao. Dagdag pa dyan, meron itong anti-inflammatory, antimicrobial, antiviral, hypoallergenic at analgesic effects. Tama, isda pa rin ang topic natin. Ang balat ng isda ay tumutulong magpagaling ng sugat ng mas mabilis. Bukod pa dyan, mas mura ito at konting proseso lamang ang kailangan. Meron lang itong 2 downside. Sa ngayon, hindi pa ginagamit masyado ang balat ng isda sa pagpapagaling ng mga sugat. At pangalawa, baka magprotesta na ang mga isda sa mga tao. Salamat sa panonood at sa susunod muli.